Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Cancer. Anak, wag ka sa ulo ni Mami. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 19 to 25 October. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo. Cancer, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang identity mo. Tingnan natin energy mo. Lagi niyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago na inyong buhay. Wala sa baraha, wala sa sinuman, kundi kayo lang. Energy ni Cancer this week. Napakarami yung energy sa mundong ito. Energy niya. Okay. Okay, energy mo this week. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na parang merong isang sitwasyon sa buhay mo na ma-accomplish o na-kompleto, parang ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. May energy mo rin is, kumbaga magkakaroon ng recovery sa iba. Ganyan. Energy mo, ang nakita ko rin dito is, meron kang mga isa sa ayos. Parang meron kang isa sa ayos. Kukumpunin, aayusin, parang ganun. Or may mga bagay na kinakailangan. Yun nakikita ko dito. Meron din ako nakikita na parang you fooling yourself in a situation. Halimbawa, tinatamad ka magtrabaho. Halimbawa lang naman, diba? Sa relasyon mo yan, sa trabaho mo yan, o kung sa aspeto ng buhay mo, ayaw mong, tinatamad ka magtrabaho, pero kinakailangan mong gawin yun eh. Diba? Kahit na ayaw mo, kahit tinatamad ka, pero kailangan gawin. May mga ganun. Parang you fooling yourself in a situation. Yan. Iba sa inyo is meron kayong mga sitwasyon na i-evaluate or may mga sitwasyon kayo na sasalain, sabay ganun, o may mga sitwasyon ka na, so iba dito may mga gagawin kang mga multitasking, mga multi-priorities, may mga desire and may mga manifestation ka na gusto ma-accomplish this week. May mga ganun ako nakikita sa iba sa inyo. May mga gusto kang i-recover, ganyan. Yun, ako nakikita. May nakikita ako na kumbaga, handito rin yung pagbabalik mo sa dati. Halimbawa, kung dati napanghihinaan ka ng loob, nagkaroon ka ng sakit, naging matamlay ka, maaring babalik yung lakas ng loob mo yun o babalik ka sa dati. Meron ako nakikita na nagpapadoktor eh. Hindi ko alam, doctor, hospital, check-up, or there's a rehabilitation. Anak, baba ka muna. Tingnan natin. Dito ka nga sa balikat ni Mami. Dito. Tingnan natin ang parating sa iyo. Masakit ba yung likod mo? Parang may iba dito. May sakit ka sa likod o may masakit ang likod? Parating po sa kanya. May taong galit sa iyo. Bakit palaging ganun ang card mo? Parating po sa kanya. Pwedeng nangyari na, mangyayari, o mangyayari pala sa mga susunod na araw. Okay, parating sa iyo. May hihingi sa'yo ng tulong or may tutulungan ka. Vice versa. Yun ang nakikita ko. May nakikita rin ako dito na magkakaroon ka ng dissatisfaction sa isang sitwasyon. Pwedeng sa mga kaibigan mo, sa katrabaho mo, pwedeng sa kapatid mo, pwedeng sa karelasyon mo, or pwedeng sa isang grupo. Lalo na kung may pinamumunuan ka. Yan, makakaramdam ka ng dissatisfaction, may mga sadness, may mga sitwasyon na
kahit mag-fail o may mga nag-fail na kahit na nag-fail yun, pero hindi ka pa rin nawawalan ng pag-asa o hindi ka pa rin napanghihinaan ng loob. Oo, nag-aalala ka, no? Oo, may mga bagay na inaalala mo, nagwo-worry ka, pero hindi ko nakikita o hindi ka naman nawawalan ng pag-asa dito. Yun ang nakikita ko sa'yo na parating sa'yo. Iba sa inyo, may mga lakad kayo, may mga parang you put some effort o may mga lalakarin kayong bagay, isang sitwasyon sa buhay mo, yun, maaaring may mga pupuntahan kang meeting, may mga pupuntahan kang aayusin ka, may mga pamumunuan ka, may mga, parang may ganun ako nakikita. May mga actions, may mga i-move forward ka this week sa nakikita ko sa'yo. May mga pupukusan ka, o actually, and then also, may pagpapasya ko nakikita sa'yo eh. May pagpapasyahan ka raw. May pagpapasyahan ka na isang bagay, isang sitwasyon. Pwedeng ano siya, pwedeng related siya sa bagong pagpapasya, pwedeng bagong pagpapasya to sa iba. Ganun. Maaaring magkakaroon ka ng mga bagong plano, maaaring ganun. Maaaring magpapasya ka na may mga outgoing situation, may mga excitement situation, parang ganun. O kaya may mga exciting new plan ka na pagpapasyahan, pwedeng ganun. May mga creativity ka na maiisip o gusto mong gawin na pagpasyahan, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang dapat iwasan. Meron ako nakikita parang may taong galit talaga sa'yo. Or ikaw ang galit. May nagpo-protesta o hindi, malaki man o maliit siya, protesta na yan. May mga sitwasyon na kailangan mo daw mag-put ng attention doon. Pwedeng sa pera, sa mga bagay-bagay, pwedeng sa karelasyon, you need to put attention. Tingnan natin dapat iwasan ni Cancer this week. Dito sa'yo, parang may mga dreams na nag-shattered. May mga unfulfillment situation. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman, sa iba. May mga kinaka-stress mo. Tingnan natin, or someone is stress sa'yo, or ikaw ang stress sa kanya o sa kanila. Tingnan natin bakit ito ang dapat mo iwasan. Anong ibig sabihin? Okay. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo na syempre, hindi ka rin mag-focus sa sarili mo. Iwasan mo yung matakot sa mga mangyaring pagbago in life, ganyan. Iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt. Iwasan mo yung yung tortsara ko, i-delay o i-cancel yung mga bagay, magkaroon ng pagpapaliban. Ayan. I-cancel mo yung matakot from the unknown situation, parang ganun. Ibig sabihin, kung may mga bala kang gawin, desisyonan, pagpasyahan, huwag kang matakot. You need to be maging adventurous, kung magaganon. No? Iwasan mo. Syempre, yung ma-stay put ka or mahata ka ng nakaraan. Yan, iwasan mo yon. Yung mga pressure, ganyan. Iwasan mo magkaroon ng limitasyon sa sarili mo. Iwasan mo yung mga poot, galit, hindi pagkakaisa, conflict, yung mga tao na hindi mo nakakasundo, umiwas ka na lang, or pinaka-the best sa lahat, habaan mo pa yung pasensya mo. Yun ang pinaka-the best sa lahat. No? Kung may mga ganong mangyari man sa buhay mo, or may mga bagay na kailangan mo munang pag-isipan, kailangan mo munang balansehin, kailangan mo munang pag-aralan. Kailangan mo makiramdam ka rin, kumbaga, isa rin yun. Kailangan mo ring makiramdam. Kumbaga, tahimik ka muna, tapos makiramdam ka. Wag yung mag-go ka lang na mag-go, na pwedeng yun ang ika-pressure mo, ikapahamak mo. Yun. Tsaka sinasabi rin dito, makinig ka rin daw sa sinasabi ng iba. Yun nga, makiramdam, di ba? Yan, makinig ka rin sa sinasabi ng iba. Wag lang yung sinasabi ng isipan mo, sinasabi mo, or kailangan mo ring humugot
kung ano yung pinanggagalingan nila. Kung hindi nila magawa yon sa sarili nila, pagdating sa'yo, ikaw na lang yung gumawa noon sa kanila. Diba? At least, ikaw yung mas mahaba yung pasensya. Diba sabi ko palagi, if the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo. At alam kong hindi kayo ganun, ha? Tingnan natin ang iyong kaperahan. Ay, namatay yung iPad natin. Kamusta po ang money ni Cancer? Money mo. This week. Okay, when it comes... Ay, ano ba yan? Ayusin lang ni ate, ano. Okay, when it comes sa money mo. Uy, sa money mo, ano ka? When it comes sa money mo, you're focusing naman. Kumbaga, nandun ka nga sa sitwasyon mo na ano na pinag-iisipan mo talaga. Kumbaga, may mga bagay na, halimbawa, maglalabas ka ng pera. Kailangan ko bang ilabas to? Kailangan ko bang paggastusan to? Ganyan-ganyan. Ano bang dapat? Nandun ka sa point na yon. Kaya ang nakikita ko sa'yo, as long as ganun, at marunong ka magbalanse, you will be success in life. May nakikita akong pag-angat, may nakikita ako na successful when it comes sa money mo, no? Yun ang nakikita ko sa iyo. Dito, as long as balance ka, ha? Kasi may successful situation ako dito. There's a victory and success happen to your life. Siyempre, kung iba man sa inyo, is you need to be patient. No? Kasi darating yung time. Hindi man ngayon, maaring by the next year, by June, or by the 6 months, 6 days, 6 weeks, man yan, may mga successful happen into your life pagdating sa pera. Kung kayo naman is nasa social media, TikTok, Reels, Facebook, or ano ba? YouTube, ang nakikita ko naman sa iyo is pag-uusapan ka. Yan, you will become a center of attention, or kung may business ka naman is magiging maganda yung takbo, paparating yung magandang takbo ng iyong kabisnisan. Ibig sabihin is pwede kang maging busy or mas marami pang tatangkilik sa iyo. Yun ang nakikita ko sa inyo. Baliktad pa. Uy, iba dito may business nga, no? Iba sa inyo may business kayo. Malaki man o maliit yan, or meron kayong pinamumunuan na isang sitwasyon na ikakaganda ng bunga siya, no? Kasi nandito ka sa crown. Iba sa inyo mataas ang ego or mataas ang pride. Yun. Or someone. Diba? So, iba naman sa inyo is may mga awkward situation na magaganap o mangyayari in life. And then, tsaka may mga mabibisyon daw kayo. Halimbawa, may mga mabibisyon kayo na problema sa buhay niyo. Kumbaga, nabibisyon mo na, tapos mangyayari siya. Pwede mo napapanaginipan mo, o nabibisyon mo na. Ito, halimbawa, sa tao. Sa tingin ko, sasabihin niya to, ganyan. O kaya, itong mangyayari sa ganito, ganyan. May mabibisyon daw kayo. And then also, is may mga pag-aaralan kayo. Yan, may mga sitwasyon daw na need to develop, or may mga i-develop kayo, or magkakaroon ng development. Also, di sa harvesting, may sabihin, kung dito ay magkakaroon ng harvesting. O may mga bagay ka na, ano ba to? Inaayos, pinupunla, hinihintay. Yun nakikita ko dito. Yun, may mga bagay ka na siguro there's an investment situation ako nakita sa'yo. So, ba dito, you know your worth. Nandyan. Nandito yung self-esteem din sa nakikita ko dito. Meron kang pamumunuan, no? O may pinamumunuan ka. Maybe iba sa inyo, boss talaga. O you are a leader. Halimbawa, leader ka sa trabaho mo. O kaya kung may business ka, you're a boss, you're a leader, manager, kung ano man yan. No? Yan. Or may mga bagay na hihingi sa'yo ng tulong, ganyan, may mga bagay na tuturuan mo, sa nakita ko dito, o may mga bagay na pinag-aaralan mo kasi gusto mo pa mag-invest, o kaya gusto mo mag-invest, yung mga gustong, halimbawa, gustong magtayo ng business, ganyan, o kaya kung may business kayo, may mga iniisip pa kayo, na gusto niyo na ganito, may mga pinag-aaralan. Kung sa iba naman sa inyo, maaring kung ito is sa inyo, may mga pinag-aaral kayo na bata,
O kaya naman, may pinag-aaralan ka na gusto mong mag-business, pwedeng gano'n, na gusto mo, nag-iisip ka ng ikakabunga na maganda yung pera mo, pwedeng gano'n, pwedeng nagsisave ka ng money o nag-iisip ka na paano pa ikaw kikita, maaaring gano'n. Mga ideas or may mga new opportunity ka na naiisip, maaaring gano'n, na gusto mong ano. May training siguro may mga iti-train ka or magbibigay ka ng training or magti-train ka sa sarili mo o may pag-aaralan ka or kung ano man yan. There's a training situation ako nakikita dito. Yan may gain to Magkakaroon ka ng gain. Ibig sabihin, kung sa trabaho to, magkakaroon ka ng pag-angat ng sahod. Kung lalo na kung may mga ka, overtime, di ba? O kung ikaw is night shift, di ba? Kung sa business yan, magiging maganda yung takbo ng buhay mo. Tulad na sabi ko nga dito, di ba, magiging maganda kasi you have a crown. O, di ba? Magiging maganda mo, Hindi man siya mangyari ngayon, mangyayari to sa susunod na araw. Yun ang nakikita ko sa ito. May mga pinag-iisipan ka raw. May mga bagay na hindi ka nakikita. Pero nararamdaman mo. Halimbawa, hindi naman, bukod pa yun sa aswang, bukod pa yun sa mga ganun. Halimbawa, sa trabaho mo, di ba, nararamdaman mo na may tao na may sama ang loob sa'yo. Nararamdaman mo na ito may balak to sa akin, na masama. Nararamdaman mo ganito, ganyan, ganun. Yan, may mga ka na, malakas yung pakiramdam mo kasi. Yan, nakikita ko dito. May mga bagay na gusto mong alamin, din ang nakikita ko sa iyo, no? Or someone is may gusto siyang malaman pagdating sa iyo. Vice versa tayo. Arigato namaste, God bless.